kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo? Langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan bawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan. Nice ko po kayong i-welcome sa atin pong premiere ng pagsisimula po ng ating programang pinamagatan po nating Kamangha-manghang Katotohanan. Ito po ay 2 linggong pagbabahagi po ng mga health tips at ganoon din po patungkol sa salita ng Panginoon sa gabi-gabi po nating pag-aaral mula po sa gabing ito hanggang sa 24 ng Abril. At sa ganap po na alas 7, nagsisimula po tayo. Kaya amin po kayong malugod na inyanyahan ngayong gabi. Ito po inyong panoorin, i-like, i-follow at i-share niyo po ang ating Facebook Live para po sa inyong mga kaibigan at upang tayo pong lahat ay makinabang. Of course, kasama ko po ngayon si
Ate Melody na siyang aking palagiang kasama po sa programang Usapang Kalusugan at kami po ay magkasama para po sa gabi-gabi naman na siya po ang nagtatalagang magbabahagi sa atin ng may kinalaman po sa kalusugan. Ate Melody, bumati po kayo sa ating mga viewers. Magandang gabi po mga viewers, mga kaibigan, mga lahat po ng sumusubaybay sa programa namin ni Pastor. At po ay aming inalaman at napakaganda po ang topic na ibabahagi ng ating minamahal na Pastor Judy. Maraming salamat Ate Melody sa iyong pagbati at ako ay nagpapauna ng nagpapasalamat sa iyo pong pagtatalaga sa atin pong 2 linggong pag-aaral ng salita ng Panginoon at may kinalaman din po sa kalusugan. Kaya po tayo ay magpatuloy na. Nais nating hilingan si Ate Melody para po sa kanyang panalangin. Okay po, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat na ang tahanan ay nasa mga langit. Maraming salamat po Panginoon at muli kami po ay ni Pastor Juby ay magpapahayag ng iyong mga mabubuting salita at mga tips tungkol sa kalusugan. Nawa Panginoon, ang bawat makikinig ay makinabang at magamit nila sa pang-araw-araw na buhay. Pagpalain niyo po ang lahat ng makikinig na aming mga kaibigan, mga kapatid, ang lahat po ng sumusubaybay at ang kanilang mga kalusugan, ang kanilang mga pamilya. Umaasa po kami, Panginoon, na ito po ang aming gagawing series na ito ay magiging matagumpay at ang pagpapala at ang kagalingan nawa ang sa amin. At umaasa po kami, Panginoon, ang pangalan ay mahayag sapagkat alam po namin na malapit na po kayo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming hiling at dalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, maraming salamat po, Ate Melody. At of course, nais muna nating batiin ang ating mga viewers, Ate Melody. Ano po? Bago natin ibigay sa iyong panahon, si Pastor Joel Defensor Abunales Jr. Ayan. Good evening po, Pastor. Salamat sa iyong panonood. Ganon din po si Brother Ricky Abilio Mabalay. Good evening po, Pastor, at sa lahat ng mga kapatid. Ganon din po si Marilyn Ilagan at si Ivy May Castillo Manahan. Ayan, nanonood din po sa atin si Sister Ivy. Si Ma'am Zaida Jenny De Leon Wang, good morning. Good evening. At si Ma'am Pearl De La Torre Paras, nanonood sa atin, bumabati sa atin ng good evening. At sa wikang Hapon ay Kumbangwa Minasan. Ayan, salamat po sa ating mga viewers at hopefully po ay ma-share natin ang ating link at upang marami po ang makapanood ng ating broadcast. Sa pagkakataong ito, ay nais ko na pong ibigay ang panahon kay Ate Melody para po sa kanyang health lecture. Salamat po, Pastor. Ang ating pong topic ngayon ay rest. Kung matatandaan niyo po na binubuo natin yung new start. Yung una po ay N, nutrition. Yung letter E, exercise. W, water. Yung S, sunlight. Yung T ay temperance. Yung A, air. Ngayon po ay R. Ito po yung continuation para mabuo natin ang new start. Ngayon po ay rest, yung pahinga, di ba po? Alam niyo po ba na bawat tao ay hindi po sila nakakarating dun sa pagtulog nila na lagi po kasing ang busy-busy po ng mga tao ngayon, maging sa ibang bansa at maging dito po sa Pilipinas. Parang halos nalilimutan na nila yung pagpapahinga. Salamat na lang po sa Panginoon at binigyan tayo ng gabi para tayo ay maging mag-rest, magpahinga. Kasi po kung napapansin nyo, lalo na yung mga negosyante, yung mga nasa online, yan, yung mga graveyard, yung mga call center, lagi po silang puyat, lagi po silang nagmamadali yung oras nila at hindi po sila nakakatulog sa magdamag. Yun po.
At mahirap po yon pag hindi po tayo natutulog sa gabi. Ito po ay at sa study shows na kailangan po tayo ay matutulog ng 10, before 10, 9, or hanggang 2. Alam niyo ba na pag tayo po ay natulog doon, yung po yung pagre-repair. Yan, nare-repair yung ating body tissue, yung ating mga bones, yan. At tayo po ay nakakatulog ng masarap. Karamihan nga po ay hindi po nila napapansin yung kanilang pagtulog ay parang mababaw. Yan, yung hindi sila nananaginip. Ang sabi nga po dito, pag tayo po ay dapat meron tayong refreshing rest. Ayan, refreshing rest. Simply going to bed in harmony. Kailangan pag tayo po ay tutulog, talaga maganda po yung ating pagpapahinga. Bago tayo po kumain, dapat meron 2 to 3 hours na tayo kumain bago tayo matulog. Yun po siguro mga 9, pwede na po matulog. Yung iba ay 8. Para tayo po ay maganda yung pakiramdam natin. Rest is simply going to bed, yung harmony at yung circadian rhythm. The sleep-wake cycle determine the day and the night. Yung pong mapapansin niyo po, yung madedetermine natin na, mapapansin natin na yung iba yung tulog sa araw at iba yung tulog sa gabi. Yung allowing to the release of hormones that promote deep sleep, which allows you to wake up completely refreshed. Pag tayo po yung natulog, yung papansinin niyo, pag tayo yung malalim ang tulog natin, pagod tayo sa maghapon. At tayo po yung natulog ng 9. Tapos papansinin niyo sa mga age natin, nagigising na tayo ng 3 a.m. kasi nabuo na po yung ating, na-refresh na tayo, nabuo na natin yung ating pagod at tayo po ay talagang na-complete na, kumbaga ay na-charge na po ang ating pagkakatulog, yung pagod natin. Many people go to sleep but they do not rest. Ayan, yung sabi nila, pag natulog ako'y pagod na pagod, parang hindi nila nararamdaman. They don't know, they do not experience yung REM. Ito po yung rapid eye movement, REM, rapid eye movement sleep. Yung REM po ay yung sleep is necessary for deep sleep and dreams. Yung pong malalim ang pagkatulog, yung matutulog tayo na nananaginip tayo. Yan. Yung po yung melatonin is known as the sleep hormone. Yung po ang tawag, yung sleep hormone ay yung melatonin. And aids in the restful REM, yung rapid eye movement. Ibig sabihin, talagang malalim na yung ating pagkakatulog. But melatonin is produced in darkness and inhibited by light. Kaya ina-advise po sa atin, pag tayo yung sa ating kwarto, wala na po tayong ilaw. Kasi dapat po matutulog tayo na walang ilaw. Kasi yun po ang tama. Kailangan wala ng ilaw at wala po maistorbo kasi yung ating mga cellphone, i-off natin, tatanggalin po natin yon. Yun po yung production of melatonin is between 10 p.m. and 2 a.m. Yun po pala ay nagpo-produce. 9 p.m. matutulog na tayo. Tapos nag-start na po mag-produce ang melatonin natin 10 p.m. Hanggang 2 a.m. Kaya pansinin nyo, minsan nagigising na tayo ng 2 a.m. dahil tayo po ay na-charge na. Peaking around 2 a.m. Ayan. Pag tayo po ay sa umaga ay nag-physical exercise, yun po din po ay nagbo-boost ng melatonin. At yung sunshine, yan, nagbibigay din po sa atin. Ito po yung, here is what happened when we sleep. Ano po ba nangyayari pag tayo natutulog? Yan. The body restores and repair that during sleep. Yan, nare-repair yung ating katawan, yung ating pagtulog, yan. The body begins to detox. Yan, nadi-detox tayo, nalilinis. Sleep helps build the immune system. Yung pagtulog tayo, di ba? Lalo na sa mga babae, napaka-importante po yung tulog. Sabi nga ay beauty secret. Yan, yung sleeping beauty, di ba po? Pag napansin niyo po, na pag kayo ay natulog, very fresh ang inyong mukha.
na banat. Ang sarap ng pakiramdam pagka tayo po ay bagong gising, di ba po? Complete ang ating pagkatulog. Yun po ang nagagawa. The production of human growth hormone, yung SGH, and melatonin are produced during sleep. Yun po ang napoproduce pag tayo ay natutulog. Kaya napaka-importante po na tayo po ay matutulog. Yun yung yung talagang rest natin, di ba po, pagka nap sa tanghali, natutulog tayo. Tignan niyo po yung mga bata, mas madami po yung tulog nila. Hanggang sa patanda-patanda, kumukonti na, di ba po? Parang sasabihin natin na, ay, iba na ako, madali na akong makatulog, madali naman magising, di ba po? Yung human growth hormone natin ay help strengthen and repair bones and muscle. Yan, pag tayo po ay nakatulog ng maayos, nare-repair yung bones and muscles natin. Converts into fuel, assisting in weight loss. Yan. Pag tayo po ay nakakatulog din ng maganda, iyon din po ay nako-convert sa ating fuel at yung body weight natin ay medyo nalulus din natin. Kaya magaganda po at madaming benefits ang pagtulog natin. At tayo po, di ba po, anuman ang laging gamitin, kahit po yung makina, lagi nyo pong gamitin yan, yung sasakyan, pag hindi po nagpapahinga, ay talaga masisira din. Kaya tayo po bilang tao, ang ating katawan ay templo ng Panginoon, tayo po ay laging nagpapahinga. Salamat po, tayo po yung mga Seventh-day Adventist na sa kabisla ng kabisihan natin everyday sa ating susumikap sa ating buhay, ay merong Saturday para tayo po ay mag-rest, di ba po? Yung Saturday ay talaga yung ating isip, ang ating katawan, talagang nakaka-rest po tayo. Kaya salamat po. Ito pong lahat na ina-advise po namin na ang New Start, ito po ay libre. Yan. Tayo po yun mapipiliin natin na tayo po ay magpahinga, di ba po? Ang sabi nga ay relax din pag may time. Yung aking kaibigan na panayang work, sobra siyang workaholic, syempre dumibigay din yung katawan niya. Kahit ako din po pag laging trabaho, lalo na ang mga housewife, gusto po matapos lahat ng gawain, lahat gagawin. Pero kailangan din pala pinapaalalahanan tayo na magpahinga tayo. Sa middle of the day, kailangan tayo magpahinga. At sa gabi, yun po ang pinakamaganda, na hindi tayo magpupuyat sa pag-FB, sa paggagawa kung anuman. Maganda po yung ating napapakinggan online. Madami po yung nakakatulong sa atin. At pagkatapos po nun, tayo po ay magpapahinga na sa pamagitan ng pagtulog at sa kinabukasan, maganda na po yung ating kaisipan, ating katawan dahil tayo po ay refresh. Kaya ito po yung refreshing rest. Ayan. Napakaganda po na tayo po ay laging magpapahinga, ano man ang ating gagawin, hindi po masama. At tayo po, katulad ng lagi kong sinasabi, prevention is better than cure. Kaya sa panahon po ngayon, hinay-hinay lang, relax lang po. Sana po ay may natutunan kayo sa aking binahagi ngayon, ang letter R, rest. Ayan. Ibinabilat ko na po kay Pastor Juby sapagkat siya po ay merong mahalagang ibabalita sa atin, ang kahangahangang katotohanan. Okay po. Thank you po. At bukas po ulit. Pastor Juby? Maraming salamat, Ate Melody, sa iyong ibinahagi pong lecture sa atin na talagang napakahalaga po ng rest. Tayo po'y magpapatuloy na sa atin pong ikalawang bahagi ng ating program, ang pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Subalit bago po yan, ay mapapakinggan po natin ang isang awit, buhat po sa ating isang kabataan, si Sister Ena Cueto. Panginoon, kung mahal mo
Maraming salamat, Sister Ina Cueto, sa napakagandang awit na inyong inhandog sa Panginoon. Totoong ang atin pong Panginoon, ang atin pong gabay. Ngayon pong gabi, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, na ito nga po ay ating pinamagatan ang atin pong series na ito, Kamangha-manghang Katotohanan. At salamat po sa inyong panunod ngayong gabi at inyo pong pakishare ang ating link upang marami po ang makinabang sa atin pong pag-aaral. Ngayon po gabi, ang ating topic ay may pamagat, may natitira pa bang maaari mong mapagkatiwalaan? Tunay po sa panahong ito ng pandemya at sa panahong ito na napakarami po ang mga masalimuot na naranasan po natin, ay tila baga napakahirap na pong magtiwala. Ano po? Kaya sa panahong katulad nito, ay kailangan lamang po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Ngayong gabi, ay nais ko pong i-share ang ating pag-aaral. At ito po ay narito sa ating screen. Hopefully po ito ay mag-work ng mabuti para po sa inyo pong dali lamang po, tayo ay nagsiset up muna. Ayan. Okay, atin lang pong isaayos. Ayan, palagay ko po ay okay na ang atin pong topic. Ayan, mga kapatid, mga kaibigan, may natitira pa bang maari mong mapagkatiwalaan? Okay, atin pong pag-aralan ito. Ito po ang ating lesson 1 ngayong gabi at sa susunod po na gabi, yun po ay sunod-sunod tayo na pag-aaral. Dito po sa ating pag-aaral na ito sa Kamangha-manghang Katotohanan, ito po yung mga tanong at sagot. Ang karamihan po dito basic pero subalit napakaganda po ang mga aral na ating makukuha gabi-gabi. Ang una pong tanong, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanyang sarili? Ang sagot po ay nasa Biblia. Ang sabi po, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Napakaliwanag na sangayon po sa talata sa unang Timoteo 3:16 na ang lahat, hindi po isa, hindi ilan, kundi ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Inspired by God, sabi po sa wikang Ingles. Ano pa
Ang sabi po sa aklat ng ikalawang Pedro 1:21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Tingnan po ninyo na ayon sa ikalawang Pedro 1:21 na yung pong pagkasulat nitong banal na kasulatan ay hindi po sa kalooban ng tao, kundi po ito'y sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang mga tao ay kanya pong ginawa? Inudyukan ng banal na Espiritu. At yun pong ipagpatuloy. Ang sabi, at hindi mangyayaring sirain ng kasulatan. Yan po ang sabi sa Juan 10:35. Kaya ang Biblia ay hindi po ito koleksyon ng mga idea ng mga tao. Ang mga sumulat nito ay pinatnubayan ng banal na Espiritu. Ang ikalawa pong tanong, ang sabi, paano ipinakita ni Jesus ang kanyang tiwala sa kasulatan? Mismo bang si Jesus na Panginoon o Diyos ay meron ba siyang tiwala sa banal na kasulatan? Tingnan po natin ang sabi ni Jesus, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lang ang iyong paglilingkuran. Sabi po yan sa Mateo 4:7 at 10. Kaya kita po ninyo sa talatang ito na ang ating Panginoong Hesus ay malaki po ang pagpapahalaga ng tungkol po sa tinatawag na banal na kasulatan. Kaya ang sabi, ang salita mo'y katotohanan, Juan 17:17. Kaya talaga pong ang Biblia, mga kapatid, mga kaibigan, ay talaga pong pinahahalagahan ng Panginoon. At mismo ang ating Panginoong Hesus nga ay siya'y nag-aaral ng banal na kasulatan. Ang ikatlo, ang mga hula ba sa Biblia ay totoong kinasihan. Kasi po maraming mga tao ang may tanong tungkol po sa Biblia. Ang Biblia daw ay sulat lamang ng tao. At ano ba talaga ang katotohanan po dito? Ang sabi po ng Biblia, ako ang Panginoon, ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko, bagong mga litaw ay sinasaysay ko sa inyo. Ito po ay galing sa Isaiah 42:8 and 9. Kita po ninyo na bago pa ang mga bagay, ang sabi ang mga bagong bagay ay ipinahayag. God revealed. Kaya bago nga po, sabi na nga litaw ay sinaysay ko sa inyo. Kaya ang Panginoon po ay nagbibigay ng revelation, kapahayagan, at ito po ay pamagitan po ng Biblia. Kaya ang sabi pa, ako'y Diyos na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ay sabi ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Isaiah 46:9 and 10. Kaya ito po ang ating Panginoon. Siya po'y Diyos na nagpapahayag ng mga wakas sa pasimula noong pa pong unang panahon at maging ang mga bagay nga po na hindi pa nangyayari ay sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya ang tanong, maaasahan ba natin ang mga scientificong pahayag na binabanggit sa kasulatan ay tama? Yan po natin. Ang sabi po sa awit 119:160, ang sabi ng Biblia, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Kaya ang Biblia po ay katotohanan at hindi lamang po ito bahagi. Kasi ang sabi ng iba, party-party lang, meron niyang katotohanan, meron hindi. Pero ang sabi po ni Haring David sa awit 119:160, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Kaya ano po sabi? Yan po natin. Ang kasunod po na talata sa Juan 16:13, ang Espiritu
ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Kita po ninyo, narito yan ang banal na Espiritu at ang gawain niya ay papatnubayan tayo sa buong katotohanan. At ang salita nga po ng Panginoon ay katotohanan. Ang ikalima, ang mga pahayag ba ng Biblia tungkol sa kasaysayan ay tiyak. Ayan, magandang tanong din po ito sapagkat ang Biblia po ay nagsasaysay ng mga kasaysayan o history. Tingnan po natin. Sa Isaiah 45:19, sinasabi ng Biblia, akong Panginoon ay nagsasalita ng katuwiran, ako'y naghahayag ng mga bagay na matuwid. Kita po ninyo, ang ating Panginoon ay nagsasalita ng katuwiran. Matutuwid po ang sinabi, mga katotohanan, hindi po mga kasinungalingan. At ang sabi, naghahayag ng mga bagay na matuwid. Kaya ang sabi po sa ika-6, isa sa pinakamalaking himala ng Biblia ay ang nagkakaisang mga tala ng mga aklat na ito. Inyong unawain ang mga sumusunod na mga kamangha-manghang katotohanan. Ito po yung kamangha-manghang katotohanan, mga kapatid, tungkol po sa banal na kasulatan. 66 na mga aklat ng Biblia ay isinulat. Ito po yung Bible. Of course, siya po ay composed of 66 na mga books. Tingnan po nyo, number 1, ito isinulat sa 3 kontinente, mga 3 malalaking mga lugar. Ikalawa, sa 3 wika. Of course, ito po sa Hebreo, Aramaic at Greek. At number 3, nang may 40 iba't ibang mga tao ang sumulat po ito. Hari, pastol, siyentipiko, abogado, general ng hukbo, mangingisda, pari at doktor. Kita po ninyo yan. Kaya napakaganda, ang Biblia ay talagang galing sa iba't ibang uri ng tao. At siya nasulat sa loob ng 1,500 taon. Napakatagal po, mga kapatid. Kayo ba'y nakakita na ng ganitong aklat? Ang Biblia lamang po na ito isinulat sa loob ng 1,500 years. Kaya sabi sa mga pinaka-controversial na paksa, ayan, sa Biblia po talaga, marami pong mga controversial. Kaya nga ang iba ay nagdidebate na sapagkat hindi na po nila naunawaan ang mga maaring topic o meron kayang kanya-kanya pong mga pagpapaliwanag. Ang ika-6, mga taong halos hindi pa nakikilala. Of course, ang mga Bible characters, ang iba po ay hindi po mga sikat. At ang ika-7, sabi mga manunulat na may pagkakaibang pinag-aralan at pinagmulan. Totoo po yun, ang mga Bible writers ay magkakaiba po ang kanilang pinag-aralan at kanilang pinagmulan. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Ayan, sa ika-7. Tignan po natin. Meron pa, letter B. Bagamat tila ito'y lubos na di kapanipaniwala, ang 66 na aklat ay may pagkakaisa o may pagkakaugnay sa isa't isa. Ito po ang kagandahan po ng banal na kasulatan, mga kapatid, mga kaibigan. Parang hindi kapanipaniwala yung sinaysay ko po sa letter A kanina. Pero kita po ninyo yung 66 na mga aklat, may pagkakaisa at meron pong pagkakaugnay-ugnay sa isa't isa. Bibihira, wala pong ibang aklat na katulad po ng Biblia. At ang ikalawa, ang sabing malimit, may mga bagong konseptong ipinaliliwanag sa bawat paksa, subalit hindi nito pinabubulaanan ang sinasabi ng ibang manunulat sa parehong paksa. Kaya kita po ninyo, napakaganda ng Biblia. Kasi yung mga paksa o mga parehong paksa na binabanggit po ng ibang mga Bible writers ay kanila rin pong pinatutuhanan. Okay, sa ika-7 tanong, anong patnubay ng inspirasyon ng Biblia ang nakikita sa buhay ng mga tao? Sabi po sa ika-2 Korinto 5:17, sinasabi ng Biblia, kaya't kung ang sino man na nakay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na,
narito sila'y pawang naging mga bago. Kaya kita po ninyo, pagka tayo po nag-aaral ng Biblia, tayo po ang ating dating likas, ang ating masamang likas ay nawawala na at tayo po ay binabago sa pamagitan po ng salita ng Panginoon. Ang ikawalo, mga kapatid, mga kaibigan, anong malaking kabutihan ang tataglayin ng isang taong tumanggap sa Biblia bilang mga salitang kinasihan ng Diyos? Tingnan natin, so ano po ang kabutihan pagka tinanggap natin ang Biblia? Ang sabi sa awit 119:10, sinasabi ng Biblia, ako'y nakakaunawa na higit kaysa may katandaan sapagkat aking iniingatan ang mga tuntunin mo. Pag atin po palang pinag-aaralan, binabasa ang Biblia at atin pong tinatanggap, nagkakaroon po tayo ng pagkaunawa ng higit pa sa may katandaan. Ano pong ibig sabihin nito? Kasi pagka minsan iniisip natin, pagka tayo matanda na at maputi na ang buhok, ay nagkakaroon tayo ng karunungan, kaalaman, at sabi taga sa panahon. Pero ang sabi po, pag nagbabasa tayo ng Biblia, kahit po ikay bata, kabataan, pag nagbasa ka po ng Biblia, ay nagkakaroon ka po ng pangunawa sapagkat kung iingatan mo ang kanyang mga tuntunin o kalooban. Kaya ang sabi pa sa mga awit 119:98, pinarunong ako kaysa aking mga kaaway. Kita po ninyo, pag tinanggap natin ang salita ng Panginoon, pinarurunong tayo ng Diyos ng higit pa sa ating mga kaaway. Sa karagdagan, ang sabi po sa Isaiah 55:9, sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pag-iisip ay mataas kaysa inyong mga pag-iisip. Kita po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, pag tinanggap po natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay at atin itong pinag-aralan, ang atin pong mga pag-iisip ay magiging mataas, elevated, mas higit ang ating karunungan kaysa karunungan po ng narito sa lupa. Mas mataas ang ating karunungan sapagkat ito po ay makalangit. Kaya ang sabi sa number 9, bakit ang Biblia ay mayroong gayong pansanlibutang pagsusumamo? Tingnan po natin kung ano itong pangbansang pagsusumamo. 119:105 ng awit. Ang sabi ng Biblia, ang salita mo'y liwanag sa aking landas. Totoo po ito. Ang Biblia po ay parang ilaw. Ang Biblia po ay ilaw, hindi parang pala. Ang Biblia ay ilaw. Ang Biblia ay tanglaw. Yan po ay liwanag sa ating mga landas. Ano po? Sa ating mga daan upang huwag po tayong huwag tayong matisod, huwag tayong madapa upang tayo'y magabayan sa tama. Kaya napakaganda po ang Biblia, mga kapatid. Ang sabi pa sa Mateo 5:16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luluwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Kita po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, kung ating pag-aaralan itong ating pong ating tinatalakay ngayon, ang Biblia po ay sabi, tayo'y pag nag-aaral tayo, lumiliwanag ang ating buhay kasi po tayo po ay mga itinuturing na ilaw, sabi po sa Mateo. Katulad ito na sabi, kayo'y asin, kayo ilaw ng sanlibutan. Pagka tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, talaga pong nagiging maliwanag ang atin pong buhay. Kaya ang sabi pa sa Juan 14:3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon, mga kapatid. Ang ibig ng Panginoon ay tayo kung saan siya naroon, tayo dumuon. Kaya nga po, naroon siya sa langit ngayon, naghahanda po siya ng dakong ating kalalagyan. Ang number 10, uling tanong dito po sa ating pagtalakay, pero mamaya meron pa po tayong mga
question and answer. Number 10, ang sabi, nagpapasalamat ka ba sa Diyos sa kanyang mairog na pagtugon sa mga nakalilitong katanungan sa buhay? Kapatid, kaibigan, na ikaw ay nanonood ngayon, hindi aksidente na iyong nabuksan ang ating program, ang ating broadcast ngayon. Ito'y kalooban ng Diyos na ito yung mapanood, at salamat sa kaibigan, sa kapatid na nag-share sa iyo. Kaya kailangan na magpasalamat tayo sapagkat talaga namang sa napakaraming mga nakalitong katanungan sa buhay, ang Biblia, mga kapatid, mga kaibigan, itong hawak kong aklat, yan, itong Biblia ay talagang salita ng Panginoon at ito po ay sumasagot sa lahat ng ating mga katanungan sa buhay. Kaya napakaganda na ito po ay ating talaga pong pag-aaralan. Patuloy po tayo. Ang kasunod po nito ay mga sagot sa inyong mga katanungan. Ito po ang gusto ko sa ating pag-aaral na ito, mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat sa huling bahagi ng maraming mga tanong ay meron pang mga sagot sa inyong mga katanungan. Maari po na ito ay inyo ding katanungan. Tingnan po natin. Number 1, nasaktan ako na ang Biblia ay nagbigay ng direkta at malinaw na pagsasalarawan sa kasalanan sa pagtatala ng buhay ng ilang mga karakter sa Biblia. Ang tanong po, kailangan ba ito? Yan, tingnan po natin ang sagot. Oo, ito'y isa sa mga mahalagang katotohanang nagbibigay kredibilidad sa Biblia. Karamihan sa mga talambuhay ang nagiiwan o nagpapababa sa mga masasama at nagpapaliwanag sa mga magaganda. Ang pagsasabi rito ay tila nagbibigay sa tao ng tiwala sa Biblia at ito'y hindi naglilihim. Ayan, ang ganda po ng sagot sa katanungang iyon. Sana nakatulong po. Ang ikalawa na tanong, ang lahat ba sa Biblia ay kinasihan? Marami ang naniniwala ng ilang bahagi lang nito ang kinasihan. Tingnan po natin, may mga ganito pong tanong. At baka po kayo na aming mga viewers ay tanong niyo din po ito. Ito po ang sagot sa 2 Timoteo 3:16. Ang Biblia ay may kasagutan. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Kaya kita mo, kaibigan, talaga pong lahat ng mga kasulatan, hindi po bahagi lang, hindi parte lang, hindi lang Old Testament o hindi lang New Testament. Buong o lahat ng kasulatan ay kinasihan po ng Diyos. At ito'y talagang mapapakinabangan. Ang ikatlo pong tanong, ang Biblia ay isang lumang aklat. Totoo po, ito'y lumang aklat na may sinaunang mga salita at konsepto. Hindi mo ba inaakalang hindi ligtas ang nagtiwala sa isang bagay na matagal nang naalis mula sa naliwanagang kapanahunan natin? Aba, ang tanong na ito sa aking pagkaunawa ay para bagang ang Biblia ay obsolete na. Ano po? Kasi makaluma ng mga salita at konsepto. Isipin mo talaga ito'y napakatagal ng panahon sinulat. So hindi ba daw ito, hindi ba natin naakala na parang ito'y maaring obsolete na sa ating kapanahunan? Tingnan po natin ang sagot. Hindi. Ang sagot na, ang sabi ng Biblia, datapwat ang salita ng Panginoon ay na mamalagi magpakailanman. Pedro 1:25. Ang Biblia ay tumatayong tulad ng bato. Ibig sabihin po, hindi nababago, hindi natitinag. Ang salita ng Diyos ay na mamalagi magpakailanman. Kaya nga ang Biblia, kapatid o kaibigan, hanggang sa ating kapanahunan, ang kanyang mga mensahe ay akma pa rin po sa atin. Ang ikaapat, ilan sa matatalinong tao sa mundo na siguro ito na maingat na pinag-aralan. Ito yung maingat na pinag-aralan ang Biblia ay naniniwala na walang sino mang maaring umunawa dito,
kung ang Biblia ay tunay na aklat ng Diyos, hindi ba dapat na ito'y maunawaan ng lahat? Ayan, kasi may mga paniniwala din po na ang Biblia ay hindi maaring maunawaan o kaya ang makakaunawa lang nito o makapagpaliwanag ay ang mga maaring leader lamang ng iglesia o ng simbahan o ng church. Ano po? Tingnan po natin ang sagot. Sa unang Korinto 2:13, ang sabi po, ang matatalinong tao na nakauunawa at nakapagpapaliwanag sa anumang bagay ay malimit na natitigilan kung kanilang nababasa ang Biblia. Ang dahilan ay ang mga bagay na espiritual ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Kaya ang Biblia po ay nauunawaan po ng iba't ibang uri ng tao. Kung atin po itong pag-aralan na may panalangin at hingin po ang patnubay ng banal na Espiritu. Sapagkat ang Biblia po espiritual na aklat. So kailangan din po na ito'y siyasatin natin ayon sa Espiritu. Ayan, maaaring ito'y huling katanungan. Ano po? Ang Biblia ay puno ng kamalian. Nakakasyak po itong statement na ito. Ang sabi, ang Biblia ay puno ng kamalian. Paano mo mapapaniwalaang ito ay kinasihan? Ayan po, ito'y katanungan na malimit po pagdating sa pag-aaral ng Biblia. Kaya paano ba mapapagkatiwalaan daw ang Biblia? Ay maraming error. Ano po? So tingnan natin. Ang sagot po, ang mga nabanggit na kamalian sa Biblia ay napatunayang simpleng kamalian lamang sa pagpapasya o kawalan ng pangunawa sa taong nagpaparatang. Ang mga ito ay hindi kamalian sa lahat, subalit tunay na hindi lamang ito nauunawaan. Ayan. So, ang Biblia po ay atin namang tinatanggap na meron pong maaring sa pagsalin nito. Ano po? Kasi yun nga, paliwanag natin, ang Biblia po ay pasalin-salin. Meron po yung mga scribes. So maaring doon po ang tinatawag nating mga kamalian. Pero yung kabuuan ng Biblia, yung salita ng Diyos, ay kailanman po hindi po talaga nagkakamalian sapagkat katotohanan po iyon. At ang problema, ang sabi sa ating sagot, ay subalit ito'y tunay na hindi lamang po ito nauunawaan. Ayan. So, mga kapatid, yun ang ating pag-aaral ngayong gabi sa atin pong topic, na may kinalamang may natitira pa bang maari mong pagkatiwalaan. Sa panahong ito na ikaw po ay nagugulumihanan, sa panahong ikaw ay talagang parang takot ka nang magtiwala sapagkat maaring may nanloko sa iyo, mayroong sumakit sa iyo, mayroong gumawa sa iyo ng hindi mabuti. Kapatid, kaibigan, meron po tayong mapapagkatiwalaan. Ang Diyos, una, ay ating mapagkakatiwalaan. Ikalawa, ang kanyang banal na salita ay atin pong mapapagkatiwalaan sapagkat ito po ay katotohanan at sa ating panahon, hanggang sa ating panahon po, ay talagang ito po ay kailangan sapagkat ito po ay ating gabay sa ating pong paglalakbay patungo doon sa langit. Kaya itong gabing ito sa ating pasimulan ng ating program, ito po ang mga kamangha-manghang katotohanan at ito'y pasimula pa lamang at sa gabi-gabi tatalakayin pa po natin ang iba pang mga kamangha-manghang mga katotohanan. Dahil po dumako sa ating maaring reflection, greetings and prayer requests, kung yung atin po mga viewers ay meron kayong reflection, may pagbati, inyo lamang pong pakichat sa ating chat box at kung meron kayong prayer request ay isasama ko po sa ating mga panalangin. Tingnan po natin, ayan, kanina po na pasimula ng ating program ay binabati po natin si Pastor Joel Defensor Abonalis Jr. Kami, good evening po. God bless everyone. At si Ricky Abelio Mabalay, good evening Pastor Juby at sa lahat ng mga kapatid. Si Sister Marilyn Ilagan, salamat sa panonood. Si Ivy May Castillo Manahan, good evening po, watching from Sariaya, Quezon. Ayan.
At si Ma'am Saida Jenny De Leon Wang, good evening to all. Good evening din po. At si Ma'am Pearl De La Torre Paras, bumati po sa atin ng good evening everyone. At ang sabi niya, kumbangwa minasan. Si Sister Nena Ismilio, ang sabi din magandang gabi po. Good evening din po Sister Nena. At si Sister Lolit Obon, nanonood po sa atin. Good evening po. At si Eugene Liabe, ayan, ang daming mga comment ni Eugene Liabe. Thank you for watching, Eugene Liabe. At ang si Brother June De Leon, yan, may bahay po ni Sister, may bahay. I mean, Mr. po ni Sister Melody De Leon. Pag may bahay pa lang ay asawang babae. So, ito po si Mr. June De Leon. Mr. po ni Sister Melody. Thank you, Kuya June, for watching. Bumabati siya ng good evening. Pastor Juby Sartistrada, more power to all. Thank you very much, Kuya June. Nanonood sa atin ang ating kaibigan, si Emmanuel Castillo. Good evening, Pastor. Good evening, Brother Emmanuel Castillo. Kumusta na, Brother Eman, diyan sa Oriental, Mindoro. Nanonood din po sa atin si Ma'am Olive Esquero. Magandang gabi po. God bless. Thank you po. At ganoon din po si Ma'am Laila A. Bundalian. Papuri at pasasalamat sa dakilang tagapagligtas. Amen po, Ma'am Laila. At si Ate Beng Alinsonorin, nanonood sa atin. Si Jane Sibok, yan, ating mga kaibigan, kapatiran. Magandang gabi po, Ate Jane. At ang aking magandang ninang, Rodelyn Corpus Musico. Gandang gabi po, Pastor. Pakisama po sa prayer ang pamilya ni Pastor Joel Romero. Namatay po ang kanyang kapatid. Salamat po. Nakakalungkot naman ito na balita, na ang kapatid ni Pastor Joel Romero. I'm very sorry po. Magkatunog kasi talaga ito. Pastor Joel Romero. Ayan, to be exact po. Ay namatay. So, yes po, Ninang, sasama po natin sa panalangin. Kayo din po at ang lalo tigit ang pamilya po ni Pastor Joel Romero. Ayan, atin pong niliwanag yun. Si Ate Adelaida Malibiran, gandang gabi po sa lahat. Good evening din po. At si Ate Beng, sabi niya, Pastor, kahit isday na marami pa din po ang hindi nakakaunawa sa Bible. Kaya kailangan po nating mag-aral pa ng mabuti, marami pa din tayong malalaman. Ayan, totoo po yan, Ate Beng, sapagkat totoo po na marami po ang member natin. Subalit marami po ang hindi pa rin talagang totoong nalalaman ang mga katotohanan sa Biblia. So marahil may mga kadahilanan, maring nung mabinyagan po sila ay hindi ganon karami ang Bible study sa kanila o kaya naman sila'y basta nagpasya, maaring nakapakinig lamang ng musika, ng religious music o kaya na may naging kaibigan o kaya nakadsimba, nakadalo sa ating church, ay di sila po ay nagpasya agad. Pero napakaganda po na meron tayong nurturing. Ayan. Na kahit po tayo binyagan na, ay tayo pa rin po ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Si Claire Sungaben, Kaslangin Makinto. Ayan. Good evening po, Ma'am Claire. Ayan, bagaman mahaba-haba po ang inyong pangalan, pero salamat po sa inyong panunood. Ayun po, ating basa ang pangalan ni Ma'am Claire. Good evening po. Ayan. So hopefully po ay nabasa po si Sister Delia Indacta Montañez, nanonood po sa atin. Si Goldilocks De Leon, nanonood din po sa atin. Yan dito po sa ating Facebook account sa Juby Sarte Estrada. Kaya salamat po sa inyong panunood, mga kapatid. At sana nga po ay mabasa ko yung mga comment na galing po sa ating Facebook account. Ano po? Pero so far, dito po sa ating Central Quezon 2, ayan po, nakita natin na kayo po ay nariyan, tumutunghay po sa ating programa. Kaya salamat po sa ating mga viewers
at nag-share ng ating link at maari pong yung iba ay nag-watch mode lamang at hindi na po nag-comment. Pero alam po namin kayo'y nariyan. Tayo binyagan na ay tayo po ay salamat po sa inyo ng salita na panonood. Si Claire, ayan, nagkaroon po tayo ng okay. So tingnan po natin kung meron pa tayong mga, ayan, ito po, mayroon pa tayong prayer request mula kay Ate Adelaida Malibiran. Pastor, pasama muli sa prayer ang aking buong pamilya. Salamat po. Yes po. At nanonood sa atin si Ma'am Maria. Ito si Ma'am Sheila. Yan, nanonood sa atin. Good evening po, Ma'am Sheila. Salamat po sa inyong panonood. Yan. So, purihin po ng Panginoon na ngayong gabi tayo po ay nakapagsimula ng atin pong program. At of course, ito po ay gabi-gabi nating isagawa. Lalo po ngayon na tayo naka-general community quarantine. Okay? Kung wala na pong mga kahilingan sa panalangin, pagbati at maaring refleksyon, ay tayo po ay dadako na sa ating closing prayer. Ilalapit natin sa Panginoon ang inyo pong mga kahilingan sa ating Panginoon. Tayo po, mga kapatid, ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, salamat, Panginoon, sa mga kamangha-manghang katotohanan. Kanina po'y aming napag-aralan ang may kinalaman sa kalusugan, lalo tigit sa kapahingahan, na kami po na mga tao ay kailangan pong magkaroon ng rest upang maging malusog po ang aming mga katawan. At ganun din po sa mga katotohanan aming napag-aralan na may kinalaman po sa banal na kasulatan. Sa panahong ito na talaga pong kami ay bagabag, kami po ay may takot, may pangamba dahil sa COVID-19, dahil sa pandemyang ito, Panginoon, kami ay nagpapasalamat na kayo'y aming mapapagkatiwalaan. Kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At salamat, Panginoon, na kayo'y merong banal na salita na aming mapapagkatiwalaan sapagkat ang inyo pong mga salita ay katotohanan. Nawa po'y aming ibigin na mag-aral. Nawa po'y aming yakapin ang inyong mga katotohanan. Nawa po'y aming isakabuhay ang inyong mga katotohanan, Panginoon. Ngayong gabi, dakilang Diyos, kami po ay may mga kahilingan po ang aming mga minamahal na mga kapatid. Ngayong pong gabi, dakilang Diyos, ay akin pong idinadalangin sa inyo ang pamilya po ni Pastor Joel Romero na sila po ay nagdadalamhati sapagkat ang kanya pong kapatid ay namatay. Panginoon, ito'y malungkot na mga pangyayari. Subalit dahil po kami ay narito sa mundong ito na may kamatayan, ito po'y aming maranasan. Subalit, salamat na may pag-asa po na sa kabila ng kamatayan ay may pagkabuhay na mag-uli. Aliwin po nawa ninyo, Panginoon, ang pamilya ni Pastor Joel Romero. Nawa po ang inyong banal na espiritu ang umaliw sa kanila. Ang inyong mga salita'y kanilang panghawakan at sa panahong kanilang kalumbayan, Panginoon, naway madama nila ang inyong pagmamahal. I-bless nyo rin po ang aming ninong at ninang, Rodelyn Corpus Musico, doon po sa Gloria Oriental Mindoro. I-bless niyo po ang mga kapatiran, ang akin pong mga bianan, si Papa Mumoy, Mama Anag at aming mga kapatid doon. I-bless niyo po sila, Panginoon, sa mga pamumuhay nila. Huwag ipagkait ang kanila pong mga pangangailangan. O Panginoon, namin din pong idinadalangin ngayong gabi ang pamilya po ni Ate Adelaida Malibiran. Bagaman sila ay nasa Australia, ang karamihan sa kanyang mga pamilya ay narito po sa Sabang, Puerto Galera. I-bless niyo po, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Bigyan ng malusog pangatawan, proteksyonan po sa anumang karamdaman, at nawa sila po, bagaman nagkakalayo-layo, ay patuloy po na nagkakaisa, nagmamahalan,
at patuloy po sa kasiglahan ng panampalataya. I-bless niyo po ang paghahanda ng malaking pangangaral doon po sa Puerto Galera. I-bless din niyo ang inyong mga manggagawa, sina Pastor Bala, Pastor Raymond Pamarin, si Pastor Ryan Corpus, si Brother Daniel Villasor, at iba pang mga manggagawa at mga pastor o kaya mga layman o kaya po ay mga kapatiran na sila'y kabalikat sa inyong gawain. Panginoon, maging matagumpay po nawa ito. Pagpalain din, Panginoon, ang aming mga viewers. Lalo tigit ang mga kapatid na maaring matagal na o bago pa sa panampalataya na hindi po o marami pa pong hindi naunawaan sa inyong banal na salita. Nawa, Panginoon, mag-ukol kami ng sapat na panahon na pag-aralan ng iyong mga salita upang matutunan namin ang inyong katotohanan at hindi lamang kami matututo, ang pinakamahalaga sa lahat ay makilala po namin kayo ng lubusan. Pagpalain po ang bawat isa, lalo tigit ang mga may karamdaman, ang mga may sakit, ang mga naging positive sa COVID, Panginoon, pagalingin sila, si Nanay Eli Eracho at ang kanyang anak at ang mga iba pang pasyente, Panginoon, na may mga karamdaman na maaring hindi man namin mapangalanan ngayong gabi, pagpalain sila, Panginoong. Nana Tinay, pagalingin siya. Si Brother Albert Magluyan, Sister Janet Magluyan, Panginoon, patuloy nawa ang kanilang paggaling, ang kanilang paglakas. At nawa po ang mga pagpapala ng langit ang sumaamin sa kabila ng kami ay nasa community quarantine. Ang lahat po nawa ay magagawa namin sa ngayon sa kalooban at sa pamagitan, i-bless niyo po ang aming sharing ito na mula ngayong gabi hanggang sa 24 at lahat po ng mga online na mga ministries inyo pong pagpalain. Kaming lahat po ay makinabang. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig niyo sa aming dalangin. At salamat po na inyo kaming pinagpala na ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panong Hesus. Amen at amen. Ayan, thank you very much po mga minamahal na mga kapatid sa inyo pong pagtunghay sa ating premiere night, sa ating pong kamangha-manghang katotohanan. Of course, pinasalamatan ko po si Sister Melody De Leon na nakasama natin kanina sa health lecture. At ganun din po sa inyo na mga viewers. Salamat po sa inyong panonood. At bukas po, ako'y muling nag-anyaya. Bukas po muli ng gabi. Yan, wala muna tayo mga program natin na katulad po ng Pamilya Ko, Mahal Ko. At maaaring yung kay Sister Ivy at i-consider po yung Youth I Will Go. Pwede natin siyang makasama. Pero ito po ay 2 linggo na ating pag-aaral po sa ating sharing kamangha-manghang katotohanan. Please, pakishare po ang ating link upang marami po ang makinabang pa. So, nice ko din pong mag-anyaya. Bukas po naman ng umaga sa atin pong morning devotional, tayo po ay muling magkita-kita. Okay? Maraming salamat mga kapatid. Good night po sa ating lahat. Nawa, ingatan tayo ng Panginoon sa magdamag. Keep safe and God bless all. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating.
kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang.